Kasama pa rin natin si Sir Edgar Bueno ng Greenland Bioorganic Fertilizer at Juliana's Cattle Farm. So, ito po ang continuation pa rin ng ating episodes. Yes. Corn planting. At andito pa rin tayo sa San Jose, Batangas, isa sa kanilang farm. At yun nga, kasalukuyan pa rin yung harvesting. Pero sir, ang pag-uusapan natin ngayon ay... Mag-focus muna ako kung paano ako nakatipid. Unang-una, no? And then, siguro yung pagtitipid na yon may convert natin sa figure. Yes. Okay? Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Magkita-kita po tayo ulit sa Agribusiness Connect. Year 3 na po tayo sa August 8, 2026 at Elements at Centuries. Mag-register na po kayo. Una-una po, pertaining to this machine, Okay. ang laki po talaga ng efficiency niya. Dati po, gumagamit ako ng isang tractor, isang for harvester, at saka isang truck. Side by side. Side by side. No? So kung saan pupunta yung harvester, doon din po yung truck na nagkumukuha ng load. Kumukuha ng load. So doon po kailangan ko ng dalawang driver. Pangalawa po isang pahinante para po doon sa truck natin. Sa ngayon po nawala na natin 'yon. Andiyan pa rin yung truck per se, but hindi na siya sumusunod doon side by side. Lang kumbaga, sir. Nakagarahe lang po siya. Una-una po pag i-compute ko doon yung diesel na natitipid natin, of course may wear and tear din ng lahat kasi tumatakbo po yun, moving parts po yun eh. So yun po yun, isa po yun sa punto na magiging savings natin. Pangalawa Sir. Yung machineries na ginagamit natin noon, for example, isang parsela ng lupa, isang hektarya, before makapasok yung machines, kailangan natin gumawa ng daan. So, kailangan ko ng 10 tudling, sabi namin, na ikakat manually. So kung anong haba ng field, so 10 tudling, ganun siya kahaba. Ikakat natin manually. Okay. And then of course, manually natin yan i-chop. Just to magkaroon tayo ng daan. Sa ngayon po hindi na. So yung minsan nag-i-employ ako ng 4 na tao para ma-cut siya ng mabilis para magkaroon tayo ng daan. Sa ngayon po na-eliminate na natin yon. Pangalawa, ang paggawa ng daan hindi na sa center, including sa side, both sides. So, bali 3 daan yung nawala. Kung bigyan ko siya ng value, let's say, bawat tao na lang, i-value ko siya ng half day na lang. Okay. So, 4 na tao, bali 2 tao na Parang isang 2 days. 2 days na natitipid natin doon. Plus, and then yung time, paggawa po ng daan, matagal. Hindi lang po siya mabilisan. So, minsan po, a day before, ginagawa natin yung daan para tomorrow's harvest, dire-diretso tayo. So, yun po, na-eliminate natin yun by this machine. Pangatlo po, efficiency talaga. Sobrang efficient siya. No? So, when i-convert natin lahat yun pa lang po, mag-accumulate yung mga savings natin. Kasama po yun doon sa ating added value adding natin. Okay. Okay, doon na tayo po sa harvest natin. Ang malaki po talaga, Sir Bading, mawala sa atin pag ang crops natin din na-harvest. Yung pa talaga yung sakit sa ulo po talaga ng mga nagsa-silage. Yung hindi mo na-harvest on time, kung kailan mo kailangan i-harvest. Yes, due to, yun nga, panahon. Pangalawa, minor na lang po yung tao eh. Okay. Panahon po talaga minsan. Hindi makapasok yung ating mga wheeled tractor or implements. Yes. So doon po talaga malaki talaga yung ating yung ating magiging lugi. Hindi talaga siya ma-harvest. Okay, Sir Edgar, na-mention mo na itong yung time element na kung kailan kailangang i-harvest at kailangang ma-harvest na solve nitong makina na to. Yes. Tama po.
So yung precision, yung number of days, age ng ating crops, no? Talagang medyo precise na po talaga ang dating yan. So yung pong binavalue ng dapat ng buyer ng ating produkto, which is silage. Sa ngayon po, hindi ko po alam yung presyuhan ng Batangas ng silage. Okay. But for example, mag-set na lang tayo, halimbawa na lang, example po ito, no? Hindi ko po alam yung actual ngayon nangyayari. At 5 pesos na lang per kilo yung silage. Okay. At 5 pesos per kilo ang silage natin. So pag maka-harvest tayo halimbawa 20,000 kilos. Okay, 20,000 kilos, 20 tons. Yes. So yun po magiging value ng 20,000 times 5 pesos. Yes, yun po magiging value natin. But sa isang pagkakamaya natin, yung 5 pesos na yun, maaari po yun everyday. Bababa po yun. Bakit? Gumulang yung ating mais or hindi natin na-harvest ng ating mais. Doon po yun, mga value yun na magle-less, no, ng cost ng ating supposed to be yung 20,000 times 5. Okay. Doon po yun ang kalugian natin. But pag ma-maintain natin yun, ma-harvest natin siya on time, and then maibenta natin siya. Sa pagbibenta po, yun yung quality. And then, of course, ang quantity natin, yun po talaga yung maganda sanang mangyayari. Ang laking tulong po ng machine na ito. Inuulit-ulit ko po ang laking tulong po. Sir Edgar, yung sinabi mo nga na kung may delay ka dun sa harvest, yung potential kita na 20,000 kilos times 5 pesos, Yes. sabi mo bumababa. Bumababa dahil bumababa ang quality kung hindi mo na-harvest on time? Yes, una-una po, bababa ang quality. Bababa po yung kanyang weight. Okay. Yes, kasi po nag-dry up na po yung mais natin eh. Oo. But ang pinaka-importante po talaga doon yung quality. Yung quality. So bababa po siya, lalagpas po tayo doon sa range ng pagsa-silage. Yung ideal age ng plant Yes. na 75? 75 days. 75 days. Yes. Pag lumampas ka sa 75, 76, 77, hanggang 80, mukhang Yes. problema yan, sir. Nandun ka na sa letter C. Nasa critical period ka na noon. Opo. Which is, yun nga yung pinag-uusapan natin kanina pa na mula umpisa, binigay mo lahat. Yes. Tamang fertilization, Opo. tamang inputs, Yes. tamang preparation ng lupa. Ginawa mo lahat, Opo. irrigation, Yes. everything. Tapos, hindi mo ma-harvest on time. Yes. Plus, but sir buddy, balikan ko lang yung mga sinabi nyo. Kung lahat yung ginawa mo, sigurado po ako lalagpas ka sa 20. Lalampas ka sa Lalagpas 20 ka sa tons. 20. Sigurado pa ako lalaki doon. ang kita. Yes. And then yun na nga, nakalagpas na tayo sa 20. And then with kung hindi akmang ating pang-harvest, babalik tayo ulit doon sa 20. Ma-minus ulit. Ma-minus ulit. Sayang naman yung ginawa Sayang, mo para yes. itaas Sayang yung po yun. potential na income. Yes, sayang po yun. Ang kinagandahan lang po, balikan ko yung kumbaga yung first page, no? Ginawa mong lahat. Yes, sir. Ang kinagandahan lang sa corn, assuming maganda talaga ang crop, magandang panahon, hindi mo siya na silage, pwede mo siyang gawing grains. No? Grains. Mo siya. Oo. So, doon may potential pa rin. May potential pa rin. Si farmer, hindi pa rin siya malulugi doon. Okay. Kasi na-convert mo pa rin siya sa cash. But, in the event na andun tayo sa wet season, na mahirap mag-dry, mahirap mag-grains, na kailangan mo talaga siya i-harvest and i-market as silage, yun po yung medyo may critical Yeah. period. If you are using yung, hindi ko naman sabing conventional, yung old na ginagamit namin. So, yun po yung ang punot dulo ng pagmamais. Ayan. Yung market price per kilo, hindi ko po alam yun eh. Mali gagalaw yun eh. Okay. Gagalaw yun. Pwede yung bababa, pwede yung tataas. Pero kung yung ating yield ay tinaas natin Tinaasan constant, mo na. bumaba man siya, no? So malaki yung ating yung ating harvest eh. Oo. So hindi natin maramdaman yun. Pag tumaas man siya, Lalo na. Yes, lalo natin maramdaman yun. Opo. But ulitin ko po, para natin ma-market ang ating silage, dapat yung quality. Titingnan din ho natin. Yeah. No? Sana po dumating tayo sa punto na hindi lang chinap kong mais, pinakete ko siya, maibinta ko na siya. Maganda po sana na harvest ko ang aking mais, na chop ko siya with good quality para naman po yung user o yung buyer, no? Nabanggit ko din kanina sa kanila sana certified
No? Certified din ang ating produkto na may ibigay sa kanila para po si buyer or si user uulit din sa akin. Para si farmer, tuloy-tuloy din ang relation naming dalawa. Para po si farmer, hindi din siya titigil sa pagtatanim. Siguro po Sir Buddy, by this, pag makita po nila ito, magtatanong yung, hindi ko pa ma-afford yan, Sir Buddy, yung mga machineries na ganyan. Kasi po ako yung ordinary farmer lang. Yes. Marunong ako magtanim efficiently, management, magaling ako, may access ako sa good seeds, fertilization, alam ko na po yan. Wala akong access sa ganito. No? So, na-explain nila kanina na ito naman, papasok naman ang collaboration. Yes. Kung within the area kayo, sa San Jose, Batangas, the moment na yung aming machineries ay bakante na, kasi pinabilis ko na pong harvest eh. Yeah. Kung nung araw nag-harvest si Julianas ng let's say 2 buwan, baka maaari ngayon 1 buwan na lang. Yung 1 buwan namin na extra time, pwede namin siya I-service sa ibang farmers. Sa within farmers. Within your community. Yes. Yun po. Babanggitin ko na po, Yes, sir. si Sir Rolly talaga, may mabuting puso po talaga yun. Ang pangarap niya, hindi lang yung malalapit sa amin. Okay. Ang ma-extend, no? Yung extension ng health niya. Hanggat kaya niya sana, kahit yung medyo malayo-layo ng konti, matulungan Ma-servicean niya. din. Yeah, yun. Ang isa pa din po, yung mga farmer na maliliit, pwede sila Maggrupo. mag-clusterize. Kasi po ang corn, meron naman pong Pilipinas, meron po tayong tinatawag na corn clustering. Okay. So, mag-clustering po sila, ilapit na sa kanilang LGU, and then si LGU naman, sigurado po ako si LGU. Siya tutulong para mag-purchase. Yes. So, let's say, for example, sa isang bayan, pag meron tayo mga 100 farmers na maliliit, ang laki po nun. I-average lang po natin ng 1/2 hectare na lang per farmer. That 50 is hectares 50 yun. hectares yun. So, kayang-kaya na po nila yun. No? So, even kahit sila sarili nila, halos almost kailangan nila. So, magtulungan na lang. Andiyan naman si All Certified, andiyan naman yung ibang institusyon na makakatulong para lang matulungan din yung maliliit. Or isa nga po, ang LGU, talaga ang puso ng LGU na sa farmer din, lalo na po ngayon, nasa crisis tayo na. So, yan po yung mga solusyon na nakikita namin. Ang tanong naman nila, bakit pag dumami yung silage, no? So, alam ba, marami nagtanim, hindi kayo mag-overflow naman yung supply ng silage. Oversupply. O mag-oversupply naman ng silage. Okay. Sa ngayon po, sa ngayong araw na ito, tingin ko po wala pa kasi mas marami din po yung mga alagang ruminants, no? Ang isa po doon sa option na maganda sana, matuto na rin si farmer magpakain ng kanyang produce, which is silage, Okay. into May sarili siyang alaga. yes, Na may kahit sarili na siyang alaga. pa konti-konti lang. Yes, pa konti-konti lang. Ganito po Sir Buddy. Ang isang baka o isang kalabaw o isang tupa o kambing, na tinatarget natin na alagaan siya ng buong 1 taon. Buong 1 taon. So, pag may silage tayo, hindi tayo mahihirapan, lalo sa katag-arawan. Pagsimula ng February kasi hanggang May, wala na tayong damong makukumpay eh. Pero kung marunong tayong mag-silage, nung June pa lang nakapag-silage na tayo, ang silage po hindi masisira eh, ng 1 taon lang. So, yung 1 taon na pag-aalaga natin ng baka or kalabaw, kayang-kaya po natin pakainin yan. Na wala tayong, wala tayong critical, no? Critical time na hindi tayo, naibenta natin siya ng alanganin. Sabi nga ni Sir Arnel, ang full potential hindi natin nakuha. Naibenta natin yung animals natin ng alanganin pang edad, Yes. alanganin pa yung laki, kasi wala tayong pakain. Pero kung marunong tayo mag-silage, marunong tayong mag-preserve ng ating damo na ipapakain sa kanya for the whole year. So, mas maganda po sana yon na magandang good problem yon na matuto din silang mag-alaga. By the way po, ang silage naman, hindi lang sa large pati sa small. Small ruminants. Minsan nga kahit manok, kaya pong kumain yan. Peking ducks, marami po siya. So, but sa ngayon po, marami pa pong, ang laki pa, ng pangailangan ng silage. Minsan po, yung law of supply and demand, nangyayari din po sa silage. Pag Okay. walang silage, Mataas mataas. ang presyo. Pag maraming silage, bababa ang presyo. Kailan tumataas yung silage? Pag walang harvest. Okay. Kailan bumababa? Pag marami. Pag madami. Pero
kung kung sa kadamihan, sa kasaganaan ng silage, kung ito ay mai-process, maipakitin natin siya ng husay. Pagdating ng wala ng tanim, maibenta natin siya. Oo. At least yung presyo, tingin ko po hindi siya masyadong Magpa-fluctuate, magpa-fluctuate. At least, pag nag-flat lang po siya, plato lang siya, kikita pa rin tingin ko yung farmer. Kikita pa rin ng farmer. Marami na po nagpatotoo, marami na po na-interview nyo na na-amaze ako sa kanila. Yung mga nagsa-silage, marami pong mga nagsa-silage na magagaling. Magagaling na po sila talaga eh. No? So, saludo ako sa kanila. Pag binigyan mo pa yon ng ganitong makina, Yeah. yes. Lalo na. Yun na po yun. Lalo na. Yun po. Alam na po nila yan kung sino sila. Oo. No? So, kitang-kita mo na ho yun. Kasi andun na po eh. Magaling ng management, Yeah. magaling na sila sa lahat. Kulang na Alam lang. nila, ginagawa Yes, nila. alam nilang ginagawa nila. And then, yung kaalaman nila, dagdagan mo pa ng another piece of the puzzle. Yeah. So, ang laking bagay po nun. At saka sila din, natutuwa din ako sa kanila kasi may collaboration na rin sila. Diba? Yung mga farmers, kapwa farmers sila, nag-isa na rin sila. Sana ang ganun sa buong Pilipinas, mga Sir Buddy. Ito pong series natin na ito ang talagang tumatak sa isip ko ay maraming situation na hindi natin makontrol doon sa pagtaas ng presyo, pagtaas ng inputs, law of supply and demand, tataas, ganyan. Minsan mga ganon hindi natin siya makontrol. So sa farming, sa farmer, ang makokontrol mo talaga ay pag-usayin mo para pataasin yung iyong production, iyong harvest, na quality, paramihin mo kasi yun lang ang way para yung margin mo, sir, ay mapataas mo. Yung sinasabi mo na kung ganyan lang yung margin mo, dahil sa dami ng problema, pero tumaas yung production mo, then that's convertible into income. Yes. Yun ang kaya natin gawin. Yes. At magagawa natin yan sa tamang management, sa tamang lupa, sa tamang paggamit ng fertilizer, either bioorganic or synthetic, tamang patubig, tamang buto, at syempre paggamit ng mechanization. Tamang mechanization. Tamang mechanization from farm implements, tractors, harvesting equipments, drone, etc. Lahat yan magsama-sama mapapataas ang ani. At para sa mga maliliit na farmer, may way para ma-achieve yan by clustering, by collaboration, and of course sa mga mas malalaking players kagaya ng Julianas ay willing na ipagamit yung kanilang mga farm equipments and implements kasi yung dahil napabilis na yung proseso nila, magkakaroon sila ng extra time na wala nang gagawin ang machineries at mga tao. Therefore, pwedeng gamitin ng mga mas malilit na farmers natin within the community or even malayong lugar, sabi nyo nga sir, na pwede nyo maabot. Yes. Pangarap ko po sa Pilipinas, no? Filipino farmer, talaga dapat unity, no? Sana po yung wag natin itago sa isa't isa, kasi sama-sama tayo, para sama-sama din tayong pumunlad. Plus, ang isa pa po talaga sa pagsama-sama natin, ina-address natin ngayong hindi lang crisis ng ng langis. Okay. Crisis ng pagkain. No? So kung yung ating farming na natutunan natin, hindi natin siyang gagalawin. Hindi tayo umalis doon kung saan man tayo natutunan natin. Hindi tayo lumabas sa ating core. Hindi nag-innovate. Hindi tayo sama-sama. Okay. Yun, balikan natin kung ang mga nakaraan natin, yun po ang magiging yield natin. Hindi tayo aasenso. So, yun na naman pong ating Filipino culture. Magaling tayo sa pakikisama Oo. Magaling sa pakikisama. Sana po, dadalhin natin yung traits natin sa pagtatanim. Ano po? So, kasi po, Sir Buddy, at ganito yun isang halimbawa lang, nagsa-silage kitang dalawa. Okay. Mas maganda yung silage mo kaysa sa akin. Okay. No? So mahirapan ako magbenta ng sa akin. Pero yun nga, si Sir Buddy, di madamot yung technique niya, tinuro niya sa akin. So dalawa kami ngayon, nag-collab tayo.
mas may boses tayo, mas makapagbenta tayo. Kasi kung akong buyer, hindi ako bibili ng kakaunti lang din kasi hindi siya sapat sa pangailangan ko. Pero kung nagsama-sama kayo, makita natin ang chain ngayon na, kaya ko pala to, makasustain din sa akin. Maaari na mayroon tayong partnership. So, yun pong beauty sana ng pagsasama-sama, nagtutulungan. Okay. So nakita nyo kanina itong buong field, sir, 2 hectares, no? Including this one. Including this So, one. almost, So yes. mga more or less mga nasa 1.7, 1.5 yung planted kanina. Konti na lang yung nakatayo. Halos na-harvest na natin lahat. At may 2 truck na kung saan dinadump Yes. yung mga na chop Chop. na corn. So, few minutes lang, tapos na yan. Ayun. So, sir, thank you so much. Maghapon ho tayo nagtrabaho today. Napakadami nating nagawang episode. At, sir, punong-puno ng, ng insights and very practical, no, na mga tips para sa mga viewers natin, para sa mga farmers natin na magagamit nila to improve yung kanilang farming. Sir Buddy, sa amin po, ako personally, andun po ako sa yung biological farming. Yung write-ups na yun talaga pong tumatatak sa puso ko yan eh. Biological farming, in-explain po doon ng author na farming is not complicated eh. It is bio, means ibig sabihin buhayin mo lang yung lupa. And then logical, gamitin mo lang yung sentido common. Common sense lang. Common sense lang. Hindi kailangan super talino. Yes. Hindi ito na rocket science eh. Oo. No po? So, yun nga po, pinakita natin sa buong episode natin ng isang machine pala, tinignan natin siya as machine lang. Pero pag pinagmasdan natin, ginamit natin siya, natutuklasan natin na hindi lang pala ang function niya isa. No? Minsan 2, 3, 4, 5. So, kung lahat yun ma-utilize natin, yung full potential ng implements na yan, nagamit natin siya, ang equivalent noon, savings. Savings. Savings yun. Na. And then, At lahat ng savings pupunta sa kita. yes. And then, yun nga po, pinabilis ko na siya kasi nakita kong efficient siya. Pinabilis kong trabaho ko. Darating ang panahon ng tinatrabaho ko ng 3 araw, maging 1 araw na lang. Yung 2 araw ko ngayon, may pagkakataon na ako na sa kapwa ko farmer, Yeah. pupunta po. So pinadali lang natin yung pong common sense na sinasabi ko po. Sa technique ng pag-farming. So yun din po yung aking kinakapitan. Yung binabasa ko, binabalik, lumang-luma na po siya. Lagi ko siya binabalikan, no? Yung pag-farming na kahit anong tanim, itatanim mo basta naka-angkla sa lupa. Lagi mong i-address lagi yung lupa. Huwag mong pababayaan kasi dun siya naka-anchor, no? But of course, ngayon may mga crops na wala na sa lupa, but marami pa ring crops, lalo yung corn na nakatanim pa rin sa lupa. So huwag pabayaan lagi ang lupa, no? Yun lagi ang unahin, no? So i-cultivate natin ng husay kasi may kinabang din diyan yung halaman natin. Yeah. Ang halaman, ang lupa hindi madamot. Lahat po 'yan ibibigay niya sa halaman. Ang halaman di rin madamot. Yeah. Hindi, ako, minsan, di ba, nagdadamot, no? Pero sila hindi. Ang halaman po, pag pinakain mo yan, hindi ka titipirin. Bibigay din niya. Ibibigay niya lahat bibigyan yan. ka rin. Ibigay niya lahat yan. Kung napansin nyo kanina, may mais na isa lang ang bunga, may 2, minsan may 3 pa yan. So, sila po yung alagaan mo lang, ibibigay niya lahat. Hindi sila magtitira sa kanila. So, yan po siguro yung yung beauty po ng creation. Yes. So lang talaga, nagsa-cycle lang. So, ako po ganun din. Ang kunting nalalaman ko, hindi ko rin siya sinasarili, sinishare ko rin. Na nawa po mapupulutan din, no? Mapupulutan din ng kapwa kong magsasaka. Yes. Ng yung mga ideas ko. Hindi ko sinasabi na ako yung magaling na magaling. No, hindi po sabi ko, nabanggit nyo nga po, hindi po yung pinag-aralan ko. Yun lang pong aking practices lang. Sana yung mga best na practices ko, ma-impart ko rin sa inyo. So yun lang pong aking share. Sir Edgar,
gusto ko rin magpasalamat talaga sa Greenland. Actually, ang Greenland at ang Juliana's Cattle Farm ay isa sa mga pinakamagaling na feature dito sa agribusiness. Kasi paano nila tingnan yung agriculture, holistic, no? Talagang kompletong cycle. Yung biriin mo, yung Greenland ay resulta yan, isang produkto na from the waste doon sa layer farm. Yes. Okay, na naging fertilizer. Yes. Na yung fertilizer na yon ay ginamit nila sa sarili nilang corn plantation. Corn plantation na yan magiging silage na magiging pagkain naman ng kanilang cattle farm. So umiikot-ikot siya. Yes. Buong ano talaga na perfect na yon. And continuously nagdi-develop, gumagamit ng mga bagong technology, equipments, machineries, 'di ba, implements para pagbutihin lalo, magiging efficient, magiging productive yung farming. So ito po yung talagang kung titignan nyo, babalikan nyo pa yung mga marami nating naging episodes kay Juliana's Cattle Farm at kay Greenland. Ang dami nyo talagang matutunan sa kanila. Maraming salamat. Sir, thank you so much. Sir Thank you so Edgar. much po, Sir Buddy. Agribusiness sa lahat. Maraming salamat. Ano na, magsi-6 na. Finally, nag-start tayo ng 7 a.m. Ngayon, 6 p.m. Finally, natapos na tayo. Yes. At pupunta na tayo, maglulomi na tayo, sir. Yes. Sa other side. Sir, thank you so much. Thank you po, Sir Buddy. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.